Isang pinagpalang hapon po ulit sa ating lahat and binabati ko po ang bawat isa na kasalukuyan po ay kasama namin na uh, gumaganap sa gawain ito ng ating po United Prayer every Friday dito sa Rema. Imagine niyo po mga kapatid, ay halos mga ngalahati na ulit na naman ang taon. At praise God, magka-camping na. Alam ko ang bawat isa ay excited sa darating po na camping. Amen. Alam ko ang bawat isa ay isa sa gawain ito because gusto natin ipakita yung ating faithfulness sa ministry. Amen. Ang darating po na camping mga kapatid ay isang parte po or isang uri ng ministry na kung saan po ang bawat mga Kristiyano ay makikilahok. And we pray na marami po ang makasama. Marami po ang kaluluwa ang masyasyaran at maraming kaluluwa ang may encourage para maipakita yung faithfulness sa ministry. Amen. Ayun po, ang ganda ng topic nitong linggo na ito, mga kapatid. It's about faithfulness in the ministry. Amen. At napakinggan po natin yung ating mga kapastoran na ipinakita po yung mga definitions and examples ng pagiging faithful sa ministry. Amen. Pero tayong mga Kristiyano, mga kapatid, naniniwala po ako na ang bawat isa, bawat Kristiyano na ngayon po ay kasama nating nakikinig at nanunood, pagpatuloy na gumaganap sa mga gawain ay faithful. Amen. Na bawat isa na nagpapatuloy sa katabi mo ng kasalukuyang nanonood ngayon at kasama mo nagpapatuloy, naniniwala po ako na yan ay faithful. Amen. At isa mga po sa definition na ang faithfulness daw po is something that you do with devotion, with love, inconstant. Ibig sabihin ay tuloy-tuloy. Amen. Pero yung mga kapatid, nakakalimutan po kasi natin, tayo mga Kristiyano, sad to say, nakakalimutan natin yung kabuuan ng tinatawag na ministry. Kaya nga po ng sinabi ko kanina, uulitin po ni Kuya Joe, na naniniwala po ako na ang bawat Kristiyano ay faithful. Pero mga kapatid, nababago or nare-reduce. It deters. Ang faithfulness ng isang Kristiyano ay sad to say na deter depending on the ministry. Amen. Sabi po ng mga kapastoran natin na ang faithfulness is something that you are willing. Amen. Ang faithfulness are something that you are obedient. At alam ko po, naniniwala ako na lahat po sa atin, lahat po tayo ngayon ay willing and obedient. Pero tayo po mga Kristiyano, mga kapatid, kadalasan nakakalimutan yung bigger picture ng tinatawag na ministry. Alam niyo po yung title natin ngayong linggo na ito ay Faithfulness in the Ministry. Alam niyo po ba, pag ginagamit ang salitang the, ito po ay ibig sabihin ay kabuuan. Amen. Hindi po ito singularity, kumbaga ito ay kabuuan. Na kung sinabi mong buo, ibig sabihin napaparte-parte yan. Na ang sinasabing ministry, mga kapatid, ay nade-derive sa iba't ibang level. Pero may kakategorize mo na parte ng ministry. And sad to say, mga kapatid, yung faithfulness natin, yung willingness natin, and obedience natin, sometimes nade-derive, depende sa kung anong level ng ministry ang hinahawakan. Alam nyo, hindi natin maitatanggi na even si Jesus, actually siya po ang perfect example Naririnig natin yung ating mga kapastoran, siya ang perfect example ng faithfulness sa ministry. And yes, mga kapatid, siya ang example. Kasi bakit? Alam niyo mga kapatid, lahat ng parte ng ministry, ginampanan niya.
Nung siya ay tinawag na siya ay naatasan upang manggamot, siya ay nanggamot. Nung siya ay naatasan para magturo, siya ay nagturo. Nang siya ay maatasan para magpakain, siya ay nagpakain. Pero yung isang kumumpleto sa pagiging faithful niya sa ministry. Nung siya po ay naatasan, or nung siya ay bumaba at naghugas ng paa ng kanyang mga disipulo. It's the perfect example, mga kapatid, yung completeness ng pagiging faithful niya sa ministry. Si Jesus, yung kanyang willingness and obedience sa ministry ay hindi nasukat, depende kung ano yung ginagawa niya. Sad to say, mga kapatid, no, tayo mga Kristiyano, gaya po na ulitin ko po at gusto ko pong i-insist, wala pong Kristiyano na kasalukuyan na nakikiisa at nagpapatuloy ngayon ng hindi faithful at hindi willing and obedient. Pero nakakalimutan natin kasi, mga kapatid, madalas tayo po ay namimili ng ministry. The question arises, magiging faithful ka pa ba kung sakaling ang ministry mo naguhugas ng paa? Yes, you're willing and we are obedient pag tayo nagtuturo. Yes, we are willing and obedient pag tayo ay nagpapakain, nagbibigay. Pero kagaya ni Jesus, kaya mga kapatid mo, andun pa ba yung willingness and yung obedience natin kapag ka maghuhugas ng paa ng kapwa natin? Ito ang nakakalimutan ng bawat isa sa atin madalas. Na ang pagiging faithful, mga kapatid, imprint yan nung tinanggap natin si Jesus. Pero ang isang bagay na nag-iiba ay depende kung ano na yung hinahawakan natin sa ministry. Pag tayo na ba ang siyang nagkukuskus ng sahig, masusukat natin, andun pa ba yung willingness and obedience ko? O kapag nandun lang, kapag magsusundo ako ng worker, magsusundo ako ng mga members, kapag ako ba ay nagkukuskus na ng pader, andun pa ba yung willingness, yung faithfulness ko sa ministry? Remember, mga kapatid, regardless of the level, ministry pa rin ang tawag dyan. Alam niyo, sabi ng Diyos, welcome my good and faithful servant. Alam niyo po bakit ginamit niya yung term na good? Hindi naman niya sinabi, welcome welcome my good and faithful pastor. Welcome my good and faithful worker. Welcome my good and faithful taga-sundo or kung anong ministry dyan. Nakita natin yung totality ng pagsasabi ng Diyos, welcome my good and faithful servant. Ginamit po niya yung term na good. Ibig sabihin, mga kapatid, yung pagiging faithful natin regardless of the circumstances ng level ng pagmi-ministry, so long as ministry yan, we must be good. At yun ang wini-welcome ng Diyos. Dahil continuous ka, faithful ka, ginagawa yung ministry mo regardless kahit saan ka maatasan. Hindi ka namimili. At gaya ng Panginoong Hesus, ang sabi nga po sa John 13, nang tinanong siya ni Peter, sabi niya, Panginoon, huhugasan mo rin ba ang aking paa? Ang sagot ni Jesus, kailangan. May sa katuparan. Dahil kung hindi ka magpapahugas ng paa, hindi ka magiging parte ko. Ayun, doon nakita yung faithfulness niya na pagbaba, regardless of the position na hinahawakan niya. Kung makikita po natin, mga kapatid, gaya nga ng sinabi ko, siya ay nagpagaling, siya ay nagpakain ng 5,000, siya ay nagpakita ng mga himala, mag-consider na siya superstar, spotlight. Pero isang bagay na nakumpleto ng pag-ministry niya ay nung siya ay magpakumbaba, nung siya ay magpugas ng paa, na ipinakita na kung saan siya tawagin ng Panginoon.
pagbubutihan niya. Na kung saan ka man hugutin, hindi siya namimili. Alam niyo, isang realization kung mababasa natin, nang sabi doon sa part po na yun ng John, ay sabi po niya na no servant is greater than the master, and no messenger is greater than the one who sent them. Alam niyo, isang pinakita ng Panginoon na kung sakali na ako na Diyos mo, kung ako nga nagagawa ko ang magampanan ang ministry ko, regardless kahit anong level yan, ikaw pa kaya nakatagasunod ko. Alam niyo, isang magandang example ng faithful sa pag-ministry, faithful in the ministry, mga kapatid. Sabi po niya dito, every member or every Christian that is faithful to the ministry is always in support to each and every one. Kung meron kang katabi ngayon, sabihin mo, hindi namimili ng ministry. Alam niyo, mga kapatid, si Jesus, hindi po yan namimili na kung saan doon malamig, kung saan doon kokonti ang tao, kung saan makakatahimik siya, makakaupo, makakapagturo. Madalas nga po si Jesus, mga kapatid, kung saan yung mahirap, kung saan yung challenging, nandun siya. Bakit? Yun ang kailangan. At gusto ko po encourage ang bawat isa. Alam niyo, ang faithfulness in the ministry, mga kapatid, in the ministry. Ang ministry po, mga kapatid, ay hindi lang iisa. Napakarami po dyan. At isang nais ng Diyos, mga kapatid, babatiin ka niya. Regardless of your ministry, maging faithful ka. At darating yung panahon, tatawagin ka niya at sasabihin niya, welcome, my good and faithful servant. Amen. Praise the Lord. Tunay nga na napakabuti ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin na muli binigyan niya tayo ng pagkakataon na makapagbulay-bulay ng kanyang mga salita. Amen. At ito nga nakaraang linggo, ang pinag-aralan po natin ay gaya po ng nabanggit po ni Kuya Joe ay about sa faithfulness. Amen po. Katapatan sa ministry. Amen. Ngayon, gusto nating i-remind ang bawat isa sa atin na ang bawat isa sa atin ay tinawag sa ministry. Amen po. Gaya po na nabanggit ni Kuya Joe kanina, sabi po niya, faithfulness in the ministry. No? Alam nyo, minsan yung English word, no? Yung even isang letter lang dyan is nababago na yung meaning. No, kapag sinabi kasi natin in a ministry, that means only one. So, sa nag-iisang part ka lang. No? Nandun ka lang sa specific na task, a ministry. Amen? Pero pag sinabi natin the ministry, that means kabuuan. Amen po? Nandoon na yung kabuuan ng ministry, yung tinutukoy ng Panginoong Hesus. Dapat sa lahat ng pagkakataon, anuman yung bagay na ibinigay sa atin ng Diyos, ay magiging tapat tayo. Amen? At napakinggan natin ang ating mga kapastora na sila ay nagbahagi ng iba't ibang character sa Bible na kung saan na makikita natin kung ano yung mga ginawa nila sa ministry nila. Amen? And ang ministry po kasi, mga kapatid, it is the meeting of the needs of people through the power of God. Amen? Ito ay hindi sa ating kakayanan, hindi sa ating karunungan, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Amen po. Sabi niya nga po, mga kapatid, dito sa Matthew chapter 25, verse 21, nabanggit naman din po ito sa verse 23. Sabi niya po rito, sumagot ang amo niya, magaling, isa kang mabuti at tapat na alipin. At dahil naging matapat ka sa kakaunti pagkakatiwala ko sa iyo at ipapamahala ko sa iyo ang mas malaki pang halaga. Amen po, halina't makiisa ka sa aking kagalakan. Sa English po, no, welcome my good and faithful servant. Amen po. Pagka chinek po natin, mga kapatid, ang salitang good, that means it refers to quality. Amen po. Yung quality ng ministry mo, how good it is. Amen po. At atitin na bakit hindi ginawang better o ba't hindi ginawang best. Bakit good lang? Because on your ministry, no one can compare you. No? Kung ano yung ministry na binigay sa'yo, kapag binigay yan sa akin, hindi yan maging effective. Kasi bakit? Kung sino ang nilagay ng Diyos, siya ang anointed ng Diyos. Amen po? Being good is enough.
Bakit? Kasi ang Diyos ang magbibigay, ang mag-a-out ng best sa atin. No? As long as willing tayong gawin kung ano yung pinagagawa niya. Amen po. Yung being good is enough, mga kapatid. You don't need to compare yourself sa ibang tao. Hindi mo kailangan i-compare yung sarili mo sa ibang tao kung paano nila ginampanan yung ministry nila before. Kasi kung ikaw ang inanointan ng Diyos sa gawain na yan ngayon, naniniwala ako na nakakita ang Diyos ng good sa'yo, na kaya mo na panindigan yung ministry na pinagkatiwala sa'yo. Amen po. Ngayon, nasabi po niya rito, good and faithful. Ang good ay nagre-refer sa quality. Amen po, yung quality ng trabaho natin. And when it comes to faithful, mga kapatid, it is the status. How long natin kayang gawin ang pagiging good sa ministry? That means consistency. Amen po? Kaya ang hinahanap sa atin ng Diyos, mga kapatid, when it comes sa ministry, mga kapatid, ay quality at consistency. Amen po? If we are consistent of being good sa ministry, then, sabi ng Panginoon, makisama ka, samahan mo ako na makigalak ka sa aking kagalakan. Amen po. Alam niyo po, nakakatuwa na pinakita sa atin ng Panginoong Hesus yung isang example ng pagmiministry. Ang Panginoong Hesus ay wala siyang sinisino. Amen? Meron siyang tinulungan, no, na isang pinuno ng mga kawal. Meron siyang tinulungan na mayamang babae. Amen po. Meron din siyang tinulungan na isang pulubi. Amen. Yung quality ng service ng Panginoong Hesus, yung quality ng pagsaserve ni Hesus sa mga taong ito, ay hindi nakadepende sa status ng taong tutulungan niya. Amen. Kaya po tinawag tayong servant, mga kapatid. Hindi ito nakabase sa titulo natin. Hindi natin pwedeng sabihin na ako ay isang teacher. No? Ako ay isang teacher, hindi mo ako pwedeng paghawakin ng walis sa church. No? Kasi taga-turo lang ako. No, you're not. Maaari sa profession mo, maaari na ikaw ay teacher. Pero kapag dating sa Panginoon, kung ano yung available na ministry, mga kapatid, iyon yung mas binavalue ng Diyos. Amen po. May mga ministry na hindi pang matagalan. May mga ministry po na ibibigay lang sa'yo for specific time frame. Amen po. Kaya po, mga kapatid, kung tayo ay inaatasan ng Diyos for a specific ministry, for a specific time, huwag po natin palampasin. Amen. Maaari kasi na ito ay hindi na bumalik. Maaari hindi na tumaulit. Dahil ang ministry or ang paglilingkod sa Diyos, mga kapatid, ay isang privilege. Ito po ay hindi binibigay sa mga taong hindi willing at hindi obedient. Amen? Kagaya po ng nasabi sa Biblia, mga kapatid, huwag mong ibigay ang perla sa baboy kasi yuyurakan niya lang ito. Amen? Kaya nga po, mga kapatid, sa pagministry natin, hindi pwede na maganda lang tayo, hindi po pwede na maayos lang tayo manamit. Dapat kahit yung laman ng puso natin at lalong-lalo na, mga kapatid, yung mga bagay na ginagawa natin na hindi nakikita ng tao, iyon yung mas nagmamatter sa Diyos. Amen po. Ang pagkakatawag natin, mga Kristiyano, ay hindi nagbabago. Ngunit ang anointing na nakukuha natin ay nababawasan depende sa mga bagay na ginagawa natin kapag tayo ay hindi nakikita ng marami. Amen po. Alam niyo po, mga kapatid, sabi niya nga po rito, no? Sabi niya nga po sa John chapter 13, verse 16, sabi niya po, sinasabi ko sa inyo ang totoo, gaya na banggit ni Kuya Joe kanina, walang alipin na higit sa kanyang amo at wala ring isinugo na masigit sa nagsugo sa kanya. Ibig sabihin po, mga kapatid, ang Panginoong Hesus ay nagpakita ng example, no? Siya ay nagpakita ng halimbawa sa atin kung paano magagampanan ng tapat ang ministry. Amen po. Ngayon, ang sinasabi po sa atin ng Panginoong Hesus, kung siya ay nagawa niyang magpakumbaba. Amen? Bakit ginawa niya rin po, mga kapatid, na hugasan ang paa ng kanyang mga alagad? Amen po, hindi siya nag-stand doon sa titulo niya na Panginoon ako, Diyos ako, hindi ako bababa. No, pinakita niya kung gaano ka dapat nagiging mataas sa posisyon, dapat mas nagiging mapagkumbaba po tayo.
Amen po. Ang sabi niya po rito mga kapatid, hindi natin mahihigitan kung ano yung ginawa ng Panginoong Hesus. Sa makatuwid mga kapatid, hindi natin maaaring tanggihan kung ano yung mga trabahong binibigay sa atin ng Panginoong Hesus kasi kahit ang Panginoong Hesus nagawa niya. Amen po mga kapatid. Ngayon sabi niya po rito mga kapatid, gaya na nabanggit po natin kanina, kapag sinabing the ministry, ibig sabihin it is the whole, no, yung kabuuan ng ministry. Amen. Kaya nga po binabanggit dito mga kapatid sa 1 Corinthians chapter 12, verse 12, tapos po sa 14, sabi niya po dito mga kapatid, ang katawan ng tao ay binubuo ng maraming parte, ngunit iisa pa ring katawan. Ganon din sa ating mga mananampalataya na siyang katawan ni Kristo. Amen. Ang katawan ay binubuo ng maraming parte at hindi ng isang parte lamang. Kaya kung sasabihin ng paa na dahil hindi ako kamay, hindi ako parte ng katawan, hindi ito nangangahulugang hindi siya parte ng katawan. At kung sabihin naman ng tainga, dahil hindi ako mata, hindi ako parte ng katawan, hindi rin itong nangangahulugang hindi siya parte ng katawan. Dahil kung ang buong katawan ay puro mata, paano ito makakarinig? At kung ang katawan ay puro lang tainga, paano ito makakaamoy? Ngunit nilikha ng Diyos ang ating katawan na may iba't ibang parte ayon sa kanyang nais. Kung ang katawan ay binuubo lamang na isang parte, matatawag ba itong katawan? Ang totoo'y ang katawan ay binubuo ng maraming parte, ngunit isang katawan lamang. Amen po mga kapatid. Maaring sabihin mo na ikaw yung pinakamaliit na ministry. Pero sabi nga po rito sa Biblia, hindi porkit hindi ka paa, ay hindi ka na parte. Amen po. Meron nga po kasabihan, no? Sabi po niya, ang sakit ng kalingkingan ay dama ng buong katawan. Amen po. Hindi maaaring hindi mararamdaman ng katawan kapag masakit lang ang daliri mo. Amen po, damang-dama yan ng katawan kung ikaw ay parte ng katawan. Amen? Kaya mga kapatid, bilang parte ng isang katawan, dapat nararamdaman mo kung ano ang pangangailangan ng simbahan. Dapat nararamdaman natin ano ba yung inaas sa atin ng Diyos for this specific time. Amen po. Uulitin ko mga kapatid, may mga ministry na pinagagawa sa atin ang Diyos na hindi naglalast ng napakatagal na panahon. Ngayon, kung inuutusan tayo ng Diyos for that specific time, that means huwag nating palampasin. Amen po. At ang sabi niya po rito mga kapatid, lahat tayo ay parte ng katawan. Amen po. Ngayon po mga kapatid, kapag po tayo ay dumating sa time na tayo na lang yung umayaw, amen po, may isip natin napakadali namang palitan. Yes, mapapalitan tayo kaagad kasi ang sabi niya po rito mga kapatid, nilalagay tayo ng Diyos ayon sa kanyang nais. Amen po. One time po nagtanong ako sa Panginoon, Lord, bakit ganun? Bakit ganun kabilis na kapag ka nabakanta ang isang posisyon, lalagyan na lang ng isang kapalit? Amen po. Alam niyo po, isa lang yun narinig ko na sinabi ng Diyos. Sabi niya, ako kasi ang pumili at hindi kayo. Amen? Ako ang pumili at hindi kayo. Ang Diyos ang pumipili sino ang gaganap sa ministering ito. Amen po, ang Diyos ang pumipili. Kaya hindi natin pwedeng pagmalakihan ang Diyos. Nasasabihin natin na kapag umalis ako, walang mangyayari sa katawan. No. Remember, it is the body of Christ. Kung ito ay katawan ng Diyos, ang Diyos ang mag-aalaga. Amen po? Ngayon, kung ang Diyos ang pumili, mga kapatid, sa atin, tayo na lang po, mga kapatid, ang magde-decide kung pipiliin natin siya o hindi. Kasi may mga taong umalis sa ministry, hindi dahil sa inalis sila ng Diyos, kung hindi, pinili nila na umalis. Amen po? Kasi ang Panginoon, mga kapatid, hanggat tayo ay willing and obedient, hindi ka mawawalan ng parte sa katawan. No? Hindi tayo mawawalan ng parte sa katawan basta willing tayong gampanan kung ano yung parte na pinagagawa sa atin ng Diyos. Ang ministry, mga kapatid, ito ay privilege sa atin. Darating ang panahon, haharap tayo sa Panginoon at tatanungin niya sa atin ano ang ginawa natin sa ministry. Maraming ministry, mga kapatid, magre-require sa atin na minsan abono ministry. Amen? Ikaw ang gagastos sa ministry na yan. Hindi dahil kaya mo, kundi dahil nais mo na mas mapaganda ang ministry mo. Amen po? Ang ministry natin ay ministry ng Diyos.
Kaya kung tayo ay naglilingkod sa Panginoon, kung tayo ay nagpapatuloy dahil sa pinaglilingkuran natin ang Diyos, alam niyo po mga kapatid, hindi mahirap sa atin na mahalin yung mga tao sa paligid natin dahil yung mga tao sa paligid natin ang unang pinagministeran ng Panginoong Hesus. Amen po. Hindi natin pwedeng sabihin na ayoko siyang maglingkod, ayoko maglingkod sa kanya kasi hindi siya marunong, ayoko maglingkod sa kanya kasi hindi siya maganda, no? Kasi bakit? Ang unang pinagministeran ng Panginoong Hesus ay yung mas mabababa. Amen po, yung pinakamababa. Minsan titingnan tayo ng Panginoon sa kung paano tayo ka-joyful gumanap sa gawain. No? Naalala ko po yung sinabi ng Panginoon kay Cain. Sabi niya, kung tama ang iyong ginawa, bakit ka nakasimangot? Amen. Maari na minsan gumaganap tayo ng gawain natin sa ministry natin pero wala sa loob natin. Sabi ng Panginoon, kung tama ang iyong ginagawa, bakit ka nakasimangot? Amen. Ang hinahanap po sa atin ng Diyos, mga kapatid, is yung quality and consistency. Kasama po doon ang cheerful heart. Nagaano ka kasaya habang naglilingkod ka sa Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, sa ministry ng Panginoong Hesus, dumating din naman yung time na sabihin natin nag-agaw yung kanyang pakiramdam at nag-agaw yung kagustuhan niya. No? Pero alam niyo po, nung time na siya ay nagpe-pray sa Gethsemane, mga kapatid, no? Kung saan malapit na siya na ipako sa krus. Alam niyo po, sabi niya, Ama, hanggat maaari, alisin mo ang saro ng paghihirap na to. No? Tayo minsan darating tayo sa point na, Lord, ang bigat na. No? Ang bigat na. Parang hindi ko na kaya. Pero alam niyo mga kapatid, biglang bumawi ang Panginoong Hesus. Ngunit, ang kalooban mo ang maganap at hindi ang kalooban ko. Kung nalalaman natin mga kapatid kung ano ang kalooban ng Diyos sa atin, sa ministry na to, hindi tayo mapapagod gumanap, hindi tayo matatakot na humarap. Kasi bakit? Ang nangunguna sa atin ay ang Panginoong Hesus. Tayo lang po ay isang katiwala dito sa lupa na dapat na matagpuan na mapagkakatiwalaan. Amen po, we are just a steward. Tayo ay katiwala lamang. At darating ang panahon, mga kapatid, lahat ng ginawa natin sa ministry natin na pinagkatiwala sa atin ng Diyos ay babalikan niya at magbibigay tayo ng sarili nating sulit. Amen po mga kapatid. Ngayon po mga kapatid, sa mga oras na to, sabay-sabay po nating pagbulay-bulayan yung katapatan sa ministry. Lord, ano ba yung nais mong ipagawa sa akin? Tulungan mo ko at turuan mo ko kung paano maging tapat sa ministry. Ibigay mo sa akin yung puso na nagagalak sapagkat muli, Lord, pinagkatiwalaan mo kami. Lord, hindi kami marunong, hindi kami maalam. Ngunit dahil sa gabay, pagsama, katalinuhan, kapangyarihan na binigay mo sa amin, Panginoon, ay magagampanan namin na naayon sa kalooban mo ang mga ministeryong ito. So mga kapatid, sa pag-aawit natin sa Panginoon, ibigay natin yung puso natin sa pagpupuri at pag-aawit sa Kanya. Nasamahan niyo po kami na magpuri at umawit sa Panginoon. Sabihin natin sa Panginoon, Lord, biyaya mo, Panginoon, ay sapat sa amin, O Diyos. Ano man yung kinakaharap namin ngayon. Hallelujah, Jesus. Purihin ka. Biyaya mo'y sapat sa akin at minamahal kita ng lubusan. Mukha mo'y nais ko mamalas at minamahal kita ng lubusan. Jesus. Biyaya mo'y sapat sa akin at minamahal kita ng lubusan. Mukha mo'y nais mo
malas at minamahal kita ng lubusan. At nang ako'y manalig, natuto ng magtagumpay. At kung nang hihinay, pinalalakas. At kung bumabagsak ang iyong kamay ay nariyan, Jesus, lubos kitang minamahal. Puri pa magpuri tayo sa Panginoon. Biyaya mo'y sapat sa akin, at minamahal kita ng lubusan. Mukha mo'y nais mo mamalas, at minamahal kita ng lubusan. At nang ako'y manalig, natuto ng magtagumpay. At kung nang hihinay, pinalalakas. At kung bumabagsak ang iyong kamay ay nariyan, Jesus, lubos kitang minamahal. At nang ako'y manalig, natuto ng magtagumpay. At kung nang hihinay, pinalalakas. At kung bumabagsak ang iyong kamay ay nariyan, Jesus, lubos kitang minamahal. At nang ako'y manalig, natuto ng magtagumpay. At kung nang hihinay, pinalalakas. At kung bumabagsak ang iyong kamay ay nariyan, Jesus, lubos kitang minamahal. At nang ako'y manalig, natuto ng magtagumpay. At kung nang hihinay, pinalalakas. At kung bumabagsak ang iyong kamay ay nariyan, Jesus, lubos kitang minamahal. At nang ako'y manalig, natuto ng magtagumpay. At kung nang hihinay, pinalalakas. At kung bumabagsak ang iyong kamay ay nariyan, Jesus, lubos kitang minamahal. Jesus, lubos kitang minamahal. Jesus, lubos kitang minamahal. Hallelujah. Oh, purihin ka. Wala kang katulad. Salamat sa'yo. Salamat Panginoon. Siya mo kayo siya. Siya mo kayo siya. Siya mo kayo siya. Oh, purihin ka. Wala kang katulad. Salamat Panginoon.
Bilang Ama, wala kang katulad. Yung Holy Spirit, salamat, siya mo kayo sinasalasan, siya mo kayo siya nasalasan, siya mo kayo siya nasalasan, siya mo kayo siya nasalasan, siya mo kayo siya nasalasan. Oh, dakila ka, salamat sa'yo, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat, salamat. At nang ako'y panalig, natutunang magtagumpay. At kung nang hihinay, pinalalakas. At kung bumabagsak, ang iyong kamay ay nariyan. Jesus, lubos kitang minamahal. At nang ako'y manalig, natutunang magtagumpay. At kung nang hihinay, pinalalakas. At kung bumabagsak, ang iyong kamay ay nariyan. Jesus, lubos kitang minamahal. At nang ako'y magaling, natutunang magtagumpay. At kung nangihinay, pinalalakas. At kung bumabagsak, ang iyong kamay ay nariyan. Jesus, lubos kitang minamahal. Nang ako'y manalig, natutunang magtagumpay. At kung nangihinay, pinalalakas. At kung bumabagsak, ang iyong kamay ay nariyan. Jesus, lubos kitang minamahal. At nang ako'y manalig, natutunang magtagumpay. At kung nangihinay, pinalalakas. At kung bumabagsak, ang iyong kamay ay nariyan. Jesus, lubos kitang minamahal. At nang ako'y manalig, natutunang magtagumpay. At kung nangihinay, pinalalakas. At kung bumabagsak, ang iyong kamay ay nariyan. Jesus, lubos kitang minamahal. At nang ako'y manalig, natutunang magtagumpay. At kung nanghihinay, pinalalakas. At kung bumabagsak, ang iyong kamay ay nariyan. Jesus, lubos kitang minamahal. At nang ako'y manalig, natutunang magtagumpay. At kung nanghihinay, pinalalakas.
bumabagsak, ang iyong kamay ay nariyan. Jesus, lubos kita minamahal. Jesus, lubos kita minamahal. Jesus, lubos kita minamahal. Hallelujah, Panginoon. Pangalan ni Jesus. Muli, Panginoon, na pinatunayan mo ang pagsama mo sa gawain ito, Panginoon. Lord, pasalamat kami na muli kami yung pinaunlakan upang makapagpuri sa iyo, Panginoon. May claim namin, Panginoon, ng bawat natutunan, pagiging faithful, Panginoon, sa ministry ay manguna, Panginoon, ay tumimo sa kanilang mga puso, sa bawat puso ng mga nakikinig sa iyo, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na ikaw ang kasama namin sa bawat ministeryo dito, Panginoon. Lord, tinataas namin ang katagumpayan ng aming darating na camping, Panginoon. Ikaw ang magbigay ng kasipagan, ikaw ang magbigay ng desire sa anumang uri ng ministry na gagampanan sa darating na camping, Panginoon. Bigay mo ang kasayahan, Panginoon, sa paglilingkod. Lord, tinataas namin ang kalusugan ng aming head pastor, Panginoon, si Pastor Boy. Bigay mo yung wisdom and understanding, Panginoon. Bigay mo sa kanya yung tamang preparation, Panginoon, upang may pamigay o may paibalita ang nais mong ipabatid sa darating na camping. Lord, bigyan mo siya ng sapat na lakas, Panginoon, at patnubayan mo ang mga lakad sa kanya. Pag-ingatan mo siya, Panginoon, sa mga darating mga araw. Lord, tinataas namin ang buhay ng aming mga district pastors, Panginoon, sa ng kanilang mga elders, kanilang mga pastoral, Panginoon, kanilang mga workers sa bawat mga outreach, Panginoon. Binubuhusan namin, Panginoon, ang banal dugo mo, ang bawat sulok ng aming simbahan, Panginoon, kaya mga pamilya ng mga members, Panginoon, sa mga bumubuo ng simbahan, Panginoon, tinataas namin ito sa pangalan ng Jesus. Jesus. Hallelujah. Ama, salamat po sa patuloy mong pagbibigay sa amin ng opportunity, O Diyos, na Lord, na muli, Panginoon, magamit mo, Panginoon, sa ministeryo ng pananalangin, O Diyos. Aming dalangin, Panginoon, na matagpuan mo kaming tapat na naglilingkod sa iyo, O Diyos. Tunay nga, Lord, malapit ka ng dumating, Panginoon. Sa iyong pagdating, Panginoon, dalangin namin, Panginoon, na mga ministeryong pinagkatiwala mo sa amin, Panginoon, ay maging isang handog namin, Panginoon, sa iyo, O Diyos. Salamat, Ama, patuloy namin pinagkakatiwala sa iyo, Panginoon, ang bansang Pilipinas, Panginoon. Tunay nga, Lord, nakikita mo yung sitwasyon na aming bansa, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na ikaw, O Lord, yung patuloy na mangusap, Panginoon, sa bawat tao, O Diyos, na nararapat, Panginoon, na idalangin namin sa iyo, O Diyos, lahat ng mga lingkod mo, Panginoon, na nasa posisyon, Panginoon. Kaya naman, Lord, aking dalangin, Panginoon, na patuloy mo kausapin ang bawat isang itinalaga mo, O Diyos, upang, Lord, maramdaman namin, Panginoon, ang kapayapaan, Panginoon, sa bansang Pilipinas, O Diyos. Tunay nga, Lord, na ikaw, Panginoon, yung mag-declare, Panginoon, ng mga bagay, O Diyos, na dapat nilang gawin, Panginoon, upang, Lord, na isaayos, Panginoon, ang lahat ng bagay, Panginoon, dito sa aming bansa, O God. Maging, Lord, tunay nga, O Diyos, na gayon din, Panginoon, sa bawat simbahan na tinatayo mo, Panginoon, dito sa Rima Evangelistic Church International, Panginoon, sa mga kapastoran, Panginoon, sa mga workers, O God, sa mga elders, Panginoon, sa bawat members, Panginoon, ng bawat simbahan, O Diyos, na siyang, Lord, bumubuo ng iyong katawan, Panginoon. Hayaan mo, O Diyos, na mapaglingkuran namin, Panginoon, ang bawat tao sa aming mga paligid, Panginoon, maging, Lord, ang bawat isa sa amin, O Diyos. Tunay nga, Lord, na pinakita mo, Panginoon, na isang halimbawa na isang mabuting lingkod, Panginoon, na pinaglilingkuran, Panginoon, ang bawat isa, O Diyos. Salamat, Ama, tunay nga, O Lord, na ikaw, Panginoon, yung patuloy na sumagot, Panginoon, sa bawat prayer request, Panginoon, na aming mga kapatiran, O Diyos. Tunay nga, Lord, na sa mga kapatiran namin, Panginoon, nakakaranas sa karamdaman sa mga oras na to, O Diyos. Tunay nga, Panginoon, we speak healing, Panginoon, na nagmumula sa iyo, O Diyos. Tunay nga, Lord, by your stripe we are healed, Panginoon. Kami magaling na, Panginoon. Salamat, Lord, sa kasagutan na bawat panalangin, Panginoon. Salamat, Lord, sa pagpapala, Panginoon, na binibigay mo sa bawat isa sa amin, O Diyos. Tunay nga, Lord, gamitin mo kami mightily and effectively, Panginoon, sa anumang ministeryo na pinagkakatiwala mo sa amin, maging, Lord, sa paghayo, sa pananalangin,
pagpapahayag ng salita mo, O Diyos, maging Lord sa pagbibigay, Panginoon. Alam namin, O Diyos, na Lord, hindi kami ito, Panginoon, ngunit Ikaw, O God. Hayaan mo, Lord, na makita ng mga tao ang buhay mo sa buhay namin, Panginoon. More of you, Jesus, Panginoon. Lord, salamat po, God. Tunay nga, Lord, na Ikaw, O Diyos, yung patuloy na manguna, Panginoon, sa campsite namin, Panginoon. Ikaw, Panginoon, yung patuloy na maramdaman, Panginoon, sa campsite. Ngayon pa lang, O Diyos, binabalutan na namin ang banal na dugo ni Jesus, ang lugar, Panginoon, ng Tanawan, Panginoon, ng Lirio, Central School, O Diyos. Tunay nga, Lord, ano man ang gawa ng kaaway, winawasak namin, tinuturo sa pangalan ni Jesus, in the name of Jesus. Yung Espiritu na nakatalaga sa bawat istasyon ng campsite, winawasak ka namin, tinuturo sa pangalan ni Jesus, in the name of Jesus. In Jesus' name, Lord, tunay nga, Panginoon, Ikaw ang nag-declare, Panginoon, ang lugar na yan, Panginoon, ay maging tagpuan natin, Panginoon. Na Lord, mararamdaman namin yung presensya, pag-iyakap, Panginoon, correction mo, Panginoon, pagtuturo mo sa amin, O Diyos. Ngayon pa lang, Panginoon, ay maranasan namin, Panginoon, kasabikan sa iyong salita, Panginoon. At Lord, punuin mo kami, O God. Salamat, Ama, tunay nga, Lord, na patuloy mo, Panginoon, abutin, Panginoon, yung mga kaluluwa, O Diyos, na nakatalaga sa Rima Evangelistic Church International, Panginoon. Sa bawat kaluluwa, Panginoon, na tinalaga mo sa simbahang ito, Panginoon. Lord, tunay nga, O Diyos, makita namin, Panginoon, yung mga tupang ito, Panginoon, sa panahon, Panginoon, na itinakda mo, O God. Salamat, Ama. Tunay nga, Lord, na sineselyuhan namin ang banal na dugo ni Jesus, ang bawat panalangin namin, O Diyos, at inutos namin, libo-libo anghel na ngayon pa lang ay kumilos na sa lugar kung saan, O God, na tinatalaga mo sila upang, Lord, masagot ang bawat panalangin namin, O God. Salamat, O Diyos. Tunay nga, Lord, Ikaw lang aming pupurihin, dadakilain, sasambay sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, magandang gabi po at pagpalain po ang bawat isa sa atin.